Judas sa 13 Judas. Pero it appears now na hinudas sila ni Chis Escudero. Ganun pa man, pasalamatan natin si Chis Escudero kahit kumakaharap ito ngayon sa kontrobersiya dahil po sa flood control project anomalies. Kahit paano ngayon, ginawa niya kung ano yung tama at dapat. No? Kaya maraming maraming salamat, Senator Chis Escudero. Pero hindi naman ibig sabihin yan, lusot ka na sa mga kontrobersiyang kinakaharap mo. Ganun pa man, malaking bagay yan sa paghakbang sa paggawa ng tama at dapat. Ano? Sana maayos yung audio ko mga tol kasi nandito kami sa labas bumili kami ng school supplies ni Divine kaya wala ako sa studio ngayon at dito lang tayo nag-live sa tabi-tabi, no? Naka Nakalabas kami ngayon bumili ng school supplies ng mga anak ko. Kaya balik tayo dito sa ating pinag-uusapan mga tol. Sinipa na bilang Senate President si Alan Peter Cayetano na makapalang mukha at walang hiya, no? Salamat naman. Ito ang balita mga tol, no? Yung kapit tuko sa kapangyarihan na si Alan Peter Cayetano officially na sipa bilang Senate President. Tanggal na po siya bilang Senate President. Ang pumalit po sa kanya, acting Senate President, ay si Senate President pro tempore Wing Gatchalian. Ito yung balita mga tol, di ba? Yan, no? Ang sarap sa pakiramdam no? Yung sobrang makadiyos na napakasinungaling naman, tanggal na ngayon bilang Senate President. Yan. Breaking news. Basahin ko sa inyo mga tol. Alan Peter Cayetano ousted. Alan Peter Cayetano is ousted as Minority Leader Tito Soto moved to declare all seats vacant. Senator Wing Gatchalian is elected and acting Senate President and Senate President pro tempore. Di ba? Iyakan ng mga DDS. No? Yun ang mahirap kasi sa kanila Nagbibilang kagad sila ng CCU. Hindi pa napipisa ang itlog. Tingnan mo. Nag-backfire sa kanila yung pinaggagawa nila ngayon. Ano ang basihan? Meron pong legal basis yung pagpapalit po ng liderato kanina sa Senado. Yan po ay sa isang desisyon ng Korte Suprema kung saan ang majority ay kikilalanin na 12 na sapagkat ang isang miyembro ng Senado ngayon na si Senator Jinggoy Estrada ay meron pong kasong pinakaharap at nakakulong na kaya hindi na po siya kabilang sa majority kung bibilangin po ang total members ng Senado. At ito nga po, pinost din niya ni Attorney Jesus Palsis, nakalagay po dito, can the solid 12 with Cheese. Maraming salamat sa iyo, Cheese Escudero. Galit na galit ang mga DBS ngayon kay Cheese Escudero, mga tol. Can the solid 12 legally conduct the sessions? The answer is yes. That is because with Jinggoy arrested for plunder, he is not counted for quorum. He is not counted for quorum. Ay, nako. The legal quorum is now 12 out of 23 instead of out of 24. Talo na naman si Alan Peter Cayetano. May payabang-yabang pa siya sa live niya kanina na kung meron kayong bilang 13, kung sana daw siyang magbibitiw sa pwesto. Pero hindi na kinailangan umabot pa sa 13 dahil 12 lamang sapat na. Hanapin ko lamang mga tol, yung jurisprudence na may kaugnayan sa pagpapalit ng liderato ng Senado ngayon. Ito. Binasa kanina. Sana marinig nyo na maayos kasi naka-headset lang ako ang saya-saya talaga ngayon. Napakasaya mga tol. Kanina, hopeless na ako. Sabi ko, magtatapos ang mag-a-adjourn sine die ang Senado nang hindi napapalitan ng Senate President. Pero hindi ganun ang nangyari. Ito. Sana marinig ninyo mga tol. Ayan. Yan. Ulitin natin. Ay, dali Ito. Ulitin lang natin. Yan. Dali.
Ayan. Ito, pakinggan ninyo mga tol, Ayan, ulitin natin. Yan. Sana nadidinig niyo na maayos. Ay, wala? Oh, sorry. Teka lang, magpapalit ako ng audio ano, 'wag na tayong mag-headset. Ah, eto. Without the consent of the other house. The Senate has... Ulitin natin. Further, Article 6, Section 16(5) of the Senate President failed to appear in both there today. After the Senate adjourned, the chair would like to state for the record. Yan. Before we adjourn, yes, allow me to give a few remarks. Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation today. Thus, in the consulted postponement and the continued absence of the former Senate President Pro Tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco. Yun. That an absolute majority of 12 out of the 23 members. Avelino versus Cuenco pala yung jurisprudence kung saan ang majority of 12 ay sapat na para magkaroon ng declaration of all positions sa Senado as vacant. No? Kaya akala nila uubra sila mga tol, no? Talagang napakasaya ng hapon na ito kahit paano. Nagkataon lamang na wala ako sa bahay kaya hindi tayo makapag-live ng maayos. Pero sana kahit paano na papakinggan ninyo ng maayos itong ating pinag-uusapan o itong ating topic. No? At ma-share ko lamang sa inyo mga tol yung mga bagong posisyon kung saan sila po ngayon ang hahawak sa mga committee, partikular sa Blue Ribbon Committee. Ang bagong pinuno ng Blue Ribbon Committee ngayon ay si Senator Erwin Tulfo. Ito. Basahin ko lamang sa inyo yung composition ng bagong mga committee. Ito, no? Ito sa balita, no? Wala tayo sa computer kaya ang hirap mag-live eh. Pero sana ayos lang kayo mga tol. New Senate Committee Chairmanships. Inihalal ang mga sumusunod na senador bilang chairperson ng Senate Committees ngayong Miyerkules, June 3. Kasunod dito ng pagdeklara ng quorum sa Senado. Si Senator J.B. Ejercito for Finance, Senator Tito Soto, National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Senator Ping Lacson, ito bagay na bagay sa kanya, considering na siya ay dating Chief PNP, Public Order and Dangerous Drugs and Accounts. Senator Erwin Tulfo, Blue Ribbon Committee, Accountability of Public Officers and Investigations. Kasama rin po yung Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development. Senator Rapi Tulfo, Public Services.
Senator Bam Aquino, Basic Education. Salamat naman at naibalik na sa kanya. At ganoon din naman kay Senator Kiko Pangilinan, naibalik na yung Agriculture, Food, and Agrarian Reform. Si Senator Risa Ontiveros, Health and Demography. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. Senator Chis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement. And Senator Mig Subiri, Foreign Relations and Committee on Rules. So, yan yung mga bagong chairman ng committee ngayon sa Senado. At ano ito, kumbaga mga tol, naging savior dito si Senator Chis Escudero sapagkat talagang kanina nga nung nagsisimula pa lamang yung pagpasok ng minority, hopeless na ako kasi ang nakikita ko lang 11. Hindi ko nakikita si Senator Chis Escudero ng mga oras na yon. Tapos naglakad lang ako doon sa kabilang bahagi ng mall para bumili ng isang extension. Pagbalik ko sa balita, nagulat ako, no? Nag-declare ng quorum ang Senado at sinasabing present itong si Senator Chis Escudero. Tumanggi pa yung Secretary General ng Senado, mga tol. Kaya yung Assistant Secretary pa ang nag-announce ng quorum.